Okay, good morning. Kagigising ko lang. Today is Thursday. Ah, Bigla ko lang naisip na yung tayo ba sa Pilipinas, angal talaga yung angal, dami nating sinasabi against PBBM. Pero lately, yung mga balita, how the different countries were being affected by the war in Iran. Lately, binalita ng Fox for ano no, binalita sa first post no ni Palki Sharma sa vlogger ng isang sikat na vlogger sa India. Meron siyang summary of the different Southeast Asian nations affected by yung pagbiglang pagtaas ng pangailangan ng uh, energy supply, no? Yung langis na galing sa kung saang bansa, lalo na sa Middle East, sila yung mga supplier ng langis. Ang dati, lately, no, ang isa sa naapektuhan, Thailand. Alam mo paano nila yung mga energy saving measures nila. Bawal silang ng mag-aircon. Sobra-sobrang tapos nung una sinabi good for 1 month lang yung kaya ng supplyan nila ng fuel nila. Samantalang tayo, walang ganong hirap, no? Tumaas lang pero hindi hanggang actually nung una lately sabi hanggang Mayo kaya natin. Samantalang lalo na yung Cuba, no? So Cuba was greatly affected. When was that na talagang nawalan sila ng ilaw? Kailan lang bumalik. So napakatatag ng bansa natin. Tsaka sa tingin ko lang, kahit anong atake pa, negative pang sasabihin against PBBM, administration ni PBBM, hindi kayang tibagin ang administrasyon ni PBBM. Kahit ano pang gagawin, kahit anong rally pang gagawin, hindi kayang mapababa o hindi nila kayang tibagin si PBBM hanggat maganda ang samahan ng Pilipinas at ang US. Kasi sa tingin ko lang talaga, ang magiging dahilan lang na sa history ng natin, ng bayan natin, hindi kayang o lahat naman ng natalong gobyerno ayon kung hindi sumuporta ang military. Pero ang military natin, sa tingin ko, ay maganda ang ugnayan ng US at ang Philippine military. Ang daming gamit ng US na sa atin at nakita natin kung gaano ka-decisive ang Trump administration. Hindi papayag sa tingin ko, hindi papayag ang US na basta na lang lilipat ka, ibig sabihin yung military, support sa kabila, lalo na ang alam natin ang mga Duterte ay pro-China. So hindi papayag ang US niya na basta lang or basta mo itapple down yung PBBM administration na this is the administration that has really a good magandang samahan with the US. So hindi yan ang loyalty ng military sa PBBM administration is so intact.
kahit ano pang gagawin, ano pang mga negative na sasabihin against the government of PBBM, as long as maganda yung pinagsamahan ng US at saka Philippine government, hindi kayang ano yan, hindi kayang pataubin. Okay? Yun lang tingin ko, no. Yun ang gusto kong i-share, na hangga't maganda ang samahan at ang daming investment na yung pinadala ng US sa Pilipinas. Yung mga kagagamitan, ang dami na. Medyo tahimik lang, no, pero lately sa Subic, ang dami ng mga equipment naka-ready dyan. Okay, so kahit ano pang isipin ng military ng Pilipinas, hindi nila kaya yan na basta na lang. Kasi dami na ng gamit. So meaning, hindi lang ganun ang samahan eh. Ang dami ng, pati yung mga, sa tingin ko nabasa ko. Pagdating sa mga communication, tinutulungan tayo na hindi basta-basta yung cyber security, mga ganun, ano. So, intact yan. So, hindi gagawin ng military natin yan na basta wala nang support sa administration ni PBBM. Hindi mangyayari yan. Yan ang tingin ko lang. Okay, sinishare ko lang sa inyo ang bigla ko na. Kagigising ko lang, kita mo naman, di pa ako nakailamos. So, gusto ko lang isi-share. Matagal ko nang inisip na isi-share ito, pero I cannot find so much time or enough time or the right time. Kasi minsan magbihis ka pa, mag-ano ka pa. So ngayon hindi na. Anyway, what is important is the message na gusto kong sasabihin. Okay? So, hindi matitibag ang administration ni BBM. Kahit ano pang problema, kayang-kaya ni PBBM yan. Dahil din sa suporta nga ng US. Ito pang gusto kong isipin, i-share sa inyo. Si PBBM ay nagsisik ng to be a non-permanent member sa council ng UN. 'Di ba? Last time pumunta siya sa New York para sasabihin yung kampanya niya. 'Di ba kababalik lang last week nandoon siya. So nagsalita siya doon. Sa tingin ko, pasok siya diyan. May kalaban siya, taga saan ba yung kalaban niya? So, hatingin ko, makuha niya yung seat na yon. Kasi, ano ba kasi yung posisyon na yon? So, pagka member ka ng Security Council ng UN, ibig sabihin, magiging, kung sa atin pa yan, parang congressman ka, nakasali ka sa mga usap-usapan, ano dapat gawin. Okay, so nung nagsalita si PBBM, ang sinabi niya doon kapag pinili pag nakasama siya sa council, ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya ay siya yung mag-air or mag-voice out sa mga sa mga pag-uusapang security measures ng buong bansa, buong mundo. So siya yung paparating ng how will that particular mapag-usapan that affects the nation tulad natin. So parang ganun. So siya yung representative ng bansa nga tulad ng status natin. Okay? Pero kung tingnan, ang Pilipinas hindi layong bansa. Hindi tayo sabing maliit na bansa. Hindi tayo maliit. Kasi kadalasan sa ranking natin, normally there are 145 countries being nire-rate, kahit sa military, di naman tayo ang layo.
we rank 34, gano'n, 30, 34, tapos minsan mag-55, depende. Pero lalo na to ngayon, sa tingin ko, ang layo na natin, hindi na tayo doon sa 34 lang because of the so many equipments that are pouring in sa atin. Okay? Dadating yung mga 3 years from now, pero hindi na sa PBBM or we do not know. Kasi baka may bali-balita na pagkatapos ni term ni PBBM, baka magtandim sila ni Leni Robredo. Si Leni ang maging presidente, siya yung vice. So, yun. Okay? So, yun lang. Haka-haka lang lahat ng sinasabi ko. Pero tingin ko, may basihan naman to. Okay? So, maraming salamat.